Lawrence POV. Tumatak sa aking isipan ang sinabi ni Jeremy. Hindi mo talaga mahahanap ang taong ayaw magpakita. Anong ibig niyang sabihin? May alam ba siya? At yung sinabi pa niya, hindi naman sa kinakampihan ko yung boss ko. Si Ezekiel ang boss niya. May alam kaya si Ezekiel? Kaya ba parang wala siyang pakialam dahil alam niya kung nasan si Isaac? Narilito pa ako sa mga nangyayari. Ang dami-dami ng tanong na naiipon sa aking isipan. Kamusta pa lang pag-a-apply mo? Nakakit ka na ba sa taas? Ang tanong niya pa. Tumangutango naman ako. Oo, pero walang opening. Yun na lang ang sinabi ko. Di ko na sinabi na pagiging dancer ang niaalok sa akin pero tinanggihan ko. Tumangutango na lamang siya. At hindi na muling nagtanong pa. Natahimik na kaming pareho at kanya-kanyang inom na ng drinks. Nakita ko pa nilabas ito ang kanyang cellphone. Nainip siguro malamang si Molly nang naman ang pinunta niya rito. Di ko tuloy maibasa na ba'y maalala? Parang ganito din yun eh. Araw-araw siyang narating sa pinagtatrabahuhan kong bar. Mag-order ng drinks tapos matyagang naghihintay hanggang sa matapos ang shift ko. Kahit buong gabi pa siyang nakaupo sa bar stool, okay lang sa kanya. Pinagalitan ko ang sarili na wag nang alalahanin ng nakaraan. Past is past. Madami nang nangyari at nagbago sa mga buhay namin. Di na dapat alalahanin pa ang nakaraan. Kita ko naman si Molly na talagang busy ngayon sa paghahanda ng mga drinks na order ng mga customer. Nang may maisip ako, pumunta ako sa may gilid para makapasok sa bar counter at sinimula ng pagtulong sa kanya. Lauren, please stop. Hindi ka pwedeng tumulong. Baka imbes matuwa ang boss ko ay mas lalo kong mapahamak. Ang saway niya sa akin. Okay, I'm sorry. Ang sabi ko habang nakataas ang dalawa kong kamay, tanda na sinusunod ko siya. Wala naman akong nagawa at bumalik na lang ako sa pwesto na inupuan ko kanina. May point din naman si Molly lalo pat nakita ko na ang babaeng boss niya kanina. Baka nga nakapag nakarating na tumulong ako sa trabaho niya bigla siyang mapag-initan dahil sa kagagawan ko. Medyo naiinip na rin kasi ako at ang totoo gusto ko na rin talagang umuwi pero nakakahiya naman kay Molly. Inubos ko na lang ang cocktail drink na iniinom ko at di ko rin alam kung kailan pa ulit makakainom nito. Maya-maya pa'y lumapit na si Molly sa amin. Okay ka lang ba, Lauren? Gusto mo na bang umuwi? Ang tanong nito sa akin sabay abot ng susi ng kotse niya. Sensya na ha. Sobrang dami kasi ng tao ngayon, baka hindi na kita maasikaso. Gamitin mo muna yung kotse ko. Di pa man ako nakakasagot, biglang sumabat si Jeremy. Babe, gusto mo iatid ko muna siya, babalik na lang ako dito. Ang suggestion niya kay Molly. Nagpapalakas masyado ah. Oh, ang sweet naman. Kinurot pa ni Molly ang pisngi ni Jeremy. Napahawak naman ang isa kong palad sa aking noo at napangiti dahil sa pinagkagawa ng dalawang ito. Pero agad din akong umayos ng upo. At baka sabihin pa nila pinagtatawanan ko sila. Lumapit naman sa akin si Molly at binulungan ako. Okay lang ba sa'yo? Pero okay lang kung ayaw mo, baka mailang ka eh. Napailing-iling ako sa pagiging maalalahanin nito ni Molly. Iniisip niya ba rin talaga kung okay lang sa akin? Sa tingin ko okay lang naman dahil magkapalagay naman sila ng loob. Di naman siguro ako gagawa ng masama nitong ni Jeremy. Binalik ko ang susi ng kotse niya. Ano ka ba? Kailangan pa bang itanong yan? Kung tiwala ka sa lalaking yan, wala naman siguro kung dapat ipag-alala. Tinanggap niya ang susi na binigay ko at nalingon sa Jeremy. Siguraduhin mo lang na makakauwi ka ng ligtas. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Ang pagbabanta niya pa sa lalaki. Nagpaalam na ako kay Molly at sumama na kay Jeremy. Ezekiel's POV. Gabing-gabi na pero di pa rin ako dalawin ng antok. Nakahiga na ako sa aking kama tuwing pinipikit ang aking mga mata, siya lang ang aking nakikita. Hanggang ngayon di ko pa rin matanggap ang mga nangyari pero hindi ko rin naman siya masisisi kung di niya na nahintay ang pagbabalik ko. Kasalanan ko rin naman lahat ng nangyari. Kasalanan ko dahil ganitong buhay ang pinili ko at dahil sa ginawa ko nawala siya ng tuluyan sa buhay ko. Nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Muli ko na namang ipinigit ang aking mga mata at naalala ko na naman yung tagpo na nangyari sa amin kanina. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin ang paglaban niya ng pakikipagtitigan sa akin kanina. Kahit pa nga sabihin na sandali lamang yung nangyari kanina sa pagitan naming dalawa. Nag-vibrate naman ang cellphone ko na nakapatong sa nightstand. Kinuha ko to para i-check kung sino nag-message. Napangisi naman ako na mabasa ko ang pinadalang mensahe ng isa sa mga tauhan ko. Tamang-tama.
Since hindi ako makatulog, muli akong bumangon at nag-ready na para magbihis dahil may pupuntahan ako. Lawrence POV. Siguraduhin mo lang na makakauwi siya ng ligtas. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Ang pagbabanta pa ni Molly kay Jeremy dahil pumayag nga ako na magpahatid na. Naman babae, sinisigurado ko sa'yo hindi mapapahamak yan si Lauren. Ang sagot naman ito sa kanya. Huwag kang mangako, gawin mo. Sinasabi ko talaga sa'yo ha, umayos ka. Ang pagsasiguro pa ni Molly. Sabihin mo, namimiss mo lang ako. Don't worry, saglit lang naman akong mawawala eh. Babalikan din kita agad. Ang pambobola pa ni Jeremy sa kaibigan ko. Napailing na lamang ako sa dalawang to at ilang saglit pa, tumayo na kaming dalawa at nagpaalam pa ako kay Molly bago naglakad, sumama kay Jeremy. Habang naglalakad papuntang parking area, tinanong ko pa si Jeremy kung talaga bang okay lang na ihatid niya ako. Hindi ba nakakahiya sa'yo tapos babalik ka pa dito? Ang sabi ko. Sus, wala yun. Maliit na bagay. Hanggang sa ituro niya at makalapit na kami sa kotse niya. Talagang pinagbuksan pa ako ng pintuan. Sa tabi ng driver seat niya pa ako pinaupo. Siguro kaya na ginawa to para maikwento ko kay Molly ang pagiging gentleman niya. Pumasok na nga ako sa loob ng kotse, umupo, naglagay na ako kagad ng seatbelt. Mahirap na baka mamaya, pati paglalagay nun ay gawin niya pa, sobra-sobra na sa pagiging gentleman yun. Kinuha ko naman ang aking cellphone at nilibang-libang ang aking sarili sa pag-scroll sa social media. Naramdaman ko ang presensya ng pagsakay at pagtabi niya pero ang aking paningin nakatuon pa rin sa aking cellphone hanggang sa narinig ko na lamang ang pagtunog ng makina ng kotse. At agad kong naramdaman ang munting lamig na nagmumula sa aircon. Tuloy pa rin ako sa pag-scroll sa social media, pero naalala ko hindi pa ako nagsabi sa kanya kung saan ako nakatira. Di ko naman narinig na sinabi ni Molly yon kaya lumingon ako sa kanya para magtanong. Halos mabitawan ko ang cellphone na makita ko kung sinong taong nagda-drive at hindi si Jeremy yon. Bakit ikaw ang nagda-drive? Ang natataranta kong tanong sa kanya dahil gulat na gulat talaga ako na paano nangyari na siya na ngayon ang nagmamaneho ng kotseng to. Hindi niya ako sinagot at nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Anong gagawin mo? San mo ko dadalhin? Ang tanong ko pa sa kanya dahil sobrang pagkatakot ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong po pwedeng mangyari. Nangilid na rin ang luha sa mga mata ko. Konti na lang ay pabagsak na pilit kong nilalabanan na wag pumatak. Nagulat pa ako na malakas niyang hinampas ang manibela bago nagsalita. For shit's sake, Lauren. Wala akong gagawing masama sa'yo, ihahatid lang kita. Ang sabi niya sa malakas na boses, hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang mga luha ko. At hindi ko na talaga napigilan. Shit! Ang sigaw niya at muli hampas sa manibela. Natatakot na ako, bakit pa siya galit na galit sa akin? Hindi ko na siya muling nalingon pa. Tinoon ko na lang aking paningin sa dinaraanan ng sasakyan. Ezekiel's POV. Patulog na sana ako pero di ako dalawin ng antok at tamang-tama naman nag-send ng message si Jeremy sa akin. Napangisi ako na mabasa kong nasa bar daw ngayon si Lauren pero nawala na mabasa kong nag-a-apply daw to ng trabaho. Shit! Muntik ko nang maibato ang cellphone ko pero buti na lang tinapos kong pagbabasa ng message. Di naman daw to natanggap. Well good, sa isip-isip ko. Buti naman at hindi siya tanggap ni Ophelia. I am so mad right now. Galit na galit talaga ako sa ginawa ni Isaac. Basta na nga lang niyang iniwan si Lauren tapos ngayon naman naghahanap na to ng trabaho. Isa lang ibig sabihin, hindi okay ang status ni Lauren when it comes financially. Agad ako nag-ready para magbihis at pupuntahan ko siya doon hanggang sa makarating na ako sa bar at nanatili lang ako sa loob ng kotse ko. Inihintay ko ang paglabas ni Jeremy at ni Lauren. Inutos ko kasi dito na magpresenta siya ni ihatid si Lauren saka kami magpapalit ng sasakyan dahil ang gusto ko ako na maghahatid sa kanya. Nakita ko ang paglabas ng dalawa sa bar. Tanaw dito mula sa loob ng sasakyan ang paglalakad nila hanggang sa makarating sila sa tapat ng kotse ni Jeremy at ang bibo kong tauhay talagang pinagbuksan pa ng pinto si Lauren. Na makapasok si Lauren sa loob ng sasakyan, lumabas na ako. At agad din akong nakita ni Jeremy at naglakad na ito. Papunta sa direksyon ko at ako naman sa direksyon niya. Hanggang sa magkalapit kaming dalawa at nagpalitan kami ng susi ng sasakyan. Nagpakawala pa ako ng isang malalim na buntong hininga bago pumasok sa loob ng kotse.
Di naman siya lumingon sa akin dahil nakataon ang atensyon niya sa cellphone hanggang sa buksan kong makina at sinimulan ko na ang pagdadrive. Mga ilang minuto na rin siguro akong nag-drive nang lingunin niya ako. Bakas na bakas sa mukha niyang pagkagulat na makita na ako nagdadrive ng kotse. Hindi siguro siya makapaniwala na biglang ako na ngayon ang katabi niya, imbes na si Jeremy. Di ko mapigilang hampasin ng malakas ang manibela nang magtanong siya kung ano daw ba ang gagawin ko sa kanya at kung saan ko daw siya dadalhin. Forsake, Lauren. Wala akong gagawin masama sa'yo, iyahatid lang kita. Ang napalakas kong sabi dahil bakit ganun ang reaksyon niya? Ganun na ba talaga kasama ang tingin niya sa akin para isipin niyang kaya ko siyang gawa ng masama? Nakita ko pa umiyak na siya kaya hindi ko na naman mapigilan ang aking sarili. Sa pangalawang pagkakataon, nahampas ko na naman na malakas ang manibela. Diretso lang tingin ko sa daan at nang lingunin ko siya saglit, ganon din siya habang pinupunasan ng mga luha niya. Naging tahimik na ang pagmamaneho ko hanggang sa inihinto ko na ang pagpapaandar ng kotse dahil nakarating kami sa tapat ng bahay niya. Tinanggal naman niya ang kanyang seatbelt at ready nang lumabas pero pinigilan ko siya. Wait! Natigilan siya sa sinabi ko at nalingon ako. Kinuha ko sa bulsa ng jacket ko ang puting sobre at iniabot ko sa kanya pero tinitingnan lang niya iyon. Tila nahuhulaan niya na anong laman kaya siguro ayaw niyang tanggapin. Kaya kinuha ko isang kamay niya at pilit kong nilagay ang sobre. Kunin mo na, kailangan mo yan? Pinaling-paling niya ang kanyang ulo habang hawak ang puting sobre. So bakit parang bigla ka nagkaroon ng pakialam? Ang tanging nasabi mo lang good luck nang ipaalam ko sa'yo na nawawala si Isaac. Tapos ano tong ginagawa mo ngayon? Halos manginig ang boses niya habang sinasabi ang mga salitang iyon. Di ko sinagot ang tanong niya. Hindi ko ito matatanggap. Pinatong niya sa may hita kong sobre at takmang lalabas pero hindi niya mabuksan ang pintuan ng kotse. Lumingon siya sa akin. Ano ba? Buksan mo to. Palabasin mo ko dito? Ang pasigaw niyang sabi. Umisi naman ako. Ayaw mo sa pakiusapan ha? Hindi ka makakalabas dito hanggat di mo tinatanggap ang sobre na yan. Ang matigas kong sabi. Ang sobre na may nanatiling nakapatong pa rin sa may isang hita ko. Masamang tingin ang pinukol niya sa akin na nilabanan ko din. Seryoso ko, hindi ko talaga siya palalabasin dito sa sasakyan kung hindi niya kukunin ng puting sobre. Ilang saglit pa kinuha niyang muli ang sobre mula sa hita ko. Dahil kinuha niyang sobre, pinindot ko ang button sa gilid ng sasakyan para mabuksan niya. Wala na siyang ibang sinabi sa akin at nagtuloy-tuloy lang ng lakad hanggang sa makapasok sa loob ng bahay niya. Hindi muna ako agad umalis. Nakakatanaw pa rin ako sa may pintuan niya kahit na isara na niya ito. Sinandal ko ang aking ulo sa upuan at napapikit ako. Dapat ko bang gawin ang mga ginagawa ko ngayon? Buong buhay ko hindi ko kinuwestiyon ang mga desisyon na ginagawa ko. Kahit alam kong mali pero ibang sitwasyon namin. Iba siya. Iba si Lauren. Dinilat ko ang aking mga mata. Tinanggal ko ang seatbelt na suot at bumaba na ako ng sasakyan. Lumapit ako sa may pintuan niya. Pinihit ko ang doorknob at nakalock. Buti naman kaya ako lumabas para lang i-check yon at nang masiguro, bumalik na agad ako sa aking sasakyan. Lawrence POV. Binalik ko sa kanya ang sobre na pilit niyang inilalagay sa kamay ko. Dahil hindi ko pa pwedeng tanggapin ang pera na binibigay niya. Kahit hindi ko pa man nabubuksan, alam kong pera ang laman nun. Pero hindi siya nagpatalo. Talagang gumawa siya ng paraan para tanggapin ko ang ibinibigay niya. Wala akong choice kundi kunin muli ang sobrang binitawan ko na dahil yon ang kondisyon na binigay niya para makalabas ako ng sasakyan niya at tumupad naman siya sa usapan. Nabuksan ko ang pintuan ng kotse at nagmadali ako sa paglabas at paglakad hanggang sa makapasok na ako sa loob ng bahay. Agad kong nilak ang pintuan. Bigla naman nag-ring ang cellphone ko at nang tingnan ko kung sinong tumatawag. Molly is calling. Sinwipe ko ang green button para tanggapin ang tawag. Me. Hello. Molly. Thank God, nasa bahay ka na ba? My God, mapapatay ko talaga to sa Jeremy kung di mo agad sinagot ang tawag. Ang alalang-alalang sabi niya. Me, nasa bahay na ako. Molly, talaga? So hinatid ka lang talaga niya? Me, oo. Molly, I'm so sorry, hindi ko naisip na po pwedeng mangyari. Lagot ka talaga sa akin, Jeremy. The way ng pagkakasabi niya malamang nasa harapan niya ngayon sa Jeremy. Me, it's okay Molly, wag kang magalit kay Jeremy. Baka pinilit lang siya ng amo niya. Inaamin ko,
Gulat na gulat ako na malaman na si Ezekiel lang nagdadrive at nainis ako kay Jeremy na bagong kakilala ko pa lamang. Magaan pa naman loob ko sa kanya, tapos ganun kaagad ang nangyari. Pero sa isang banda, alam ko rin naman na isa siya sa tauhan ni Ezekiel. Pero siguro wala na rin siyang nagawa nang iutos yun sa kanya ng amo niya. Molly, stop it, Lauren. Huwag mo nang kampihan ang lalaking to. Hindi malalaman ni Ezekiel kung hindi niya sinabi. Napahawak naman ako sa aking noo. Mukhang madadamay pa ang relasyon na meron si Molly at Jeremy dahil sa kagagawan namin, kaya agad ako nag-isip kung papaano mawawala ang ines niya sa lalaki. Mi, naka-speaker ka ba? Ang tanong ko sa kanya. Monica, hindi. Nasa harapan mo ba si Jeremy ngayon? Monica, oo. 2 letra lang yon pero ang diin ng pagkakasabi niya. Mi, lumayo ka ng konti at makinig ka sa sasabihin ko. Ilang saglit lang sumagot na si Molly. Monica, okay na. Mi, please Molly, okay lang ako. Huwag ka na magalit kay Jeremy. Baka naipit lang siya talaga or naisip niya na kapag hindi niya sinunod ang utos ng boss niya, mawawalan siya ng trabaho. Monica, pero hindi tamang ginawa niya. Nangako pa nga siya na hindi ka mapapahamak eh. Mi, at hindi naman ako napahamak. Nasa bahay na talaga ako ngayon. Ang muli kong sabi just to assure her na ligtas naman ako. Monica, so hinatid ka lang talaga niya? Inulit na naman niya ang tanong niya kanina. Oo, at saka siguro oras na rin para makausap kami. Kagaya na sinabi mo na malaking may tutulong niya kung magpapatulong ako sa kanya sa paghanap kay Isaac. Wala na ako ibang maisip para lang kumalma siya. Kaya ipinalala ko sa kanya yung suggestion niya although hindi ko pa naman nasubukan na humingi ng tulong kay Ezekiel. Kabaliktaran pa ang nangyari kanina dahil tinatanggihan ko ang pera na ibinigay niya. Pero sa pilitan din ang nangyari at ngayon nga, hawak ko pa rin ng sobre. Pinatong ko muna yon sa center table at naupo ako sa sofa habang kausap ko pa rin si Molly sa cellphone. Molly, okay. Pero galit pa rin ako kay Jeremy dahil hindi niya tinupad ang pangako na siya maghahatid sa'yo. Me, okay. Pero kailangan ko ng tulong ni Jeremy. Monica, what? Hindi ko naiintindihan. Bakit mo naman kailangan ng tulong niya? Ang nalilitong tanong niya sa akin. Hindi ko naman kasi sinabi sa kanya dahil ngayon ko lang talaga naisip na po pwede kong pakiusapan si Jeremy na tulungan ako. Lauren, naalala mo yung bill ng credit card na nakita ko? Gusto kong puntahan ang isa sa mga lugar na nakalagay sa transaction details at may naisip na ako kung ano ang gagawin. At malaki ang may tutulong ni Jeremy sa planong naisip ko. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo bukas. Di agad siya sumagot sa sinabi ko. Tanging background sound or ingay mula sa bar ang naririnig ko. Pero ilang saglit pa tila narinig ko na ang pagbuntong hininga niya. Molly, okay. Don't worry, I am with you. Kakalmain ko ang sarili ko. Gustong gusto ko ng pokpoke ng bote ng beer. Ang gagong sa Jeremy. Pero since sabi mo nga makakatulong siya, sa planong naisip mo ipakikisamahan ko pa rin ng ayos. At isa pa, dapat lang natulungan niya tayo dahil hindi birong ginawa niya. Nakahinga naman ako na maluwag dahil sa sinabi niya. Kaya, agad akong sumagot sa kanya ng, Salamat Molly. Pasensya na't nadami pa kayo ni Jeremy. Molly, anong pasensyang sinasabi mo, Lauren? Wala akong pakialam kay Jeremy at mali ang ginawa niya kaya sinagot ko na lang siya ng okay para di na humaba pang usapan hanggang sa we end our call. Binaba akong aking cellphone at ipinatong sa center table. Pinagmasdan ko ang sobre na sa pilitang binigay sa akin ni Ezekiel. Sinandal ko ang likod ko sa may sofa at ipinikit ko ang aking mga mata. Anong gusto niya? Bakit bigla-bigla na lang siyang nagpaparamdam? Mula nang magbalik siya dito sa bahay ng San Isidro, ay wala kaming naging interaksyon. Nagkaroon lang muli ng tawagan ko siya dahil kailangan ko ipaalam sa kanya ang pagkawala ng asawa ko, ng kapatid niya. Obligasyon kong ipaalam sa kanya kung ano ang nangyari. Idinilat kong muli ang aking mga mata at kinuha ang sobre. Sinilip makapal at puro tigi 1,000 lang ang laman sa loob. Di ko na binilang pero sa tansya ko baka nasa 50,000 pesos din to. Bakit binigyan niya ako ng pera? Napailing ako na maisip ko, malamang. Sinabi sa kanya ni Jeremy na nag-a-apply ako ng trabaho. Aminado ako. Malaking tulong to dahil wala namang naiwan na pera sa akin si Isaac. Maliban na lang sa monthly allowance na ibinibigay niya sa naipon ko. Tumayo ako.
Bit-bit ang pera at nagpunta na sa kwarto. Kinabukasan kasama ko na si Molly at nasa mall na kami para lang puntahan ang lingerie shop na nakalagay doon sa statement of account bill ni Isaac. Seryoso ka ba talaga, Lauren, sa plano mo? Ang tanong pa ni Molly. Nandito na nga tayo, hindi ba? Nasa food court kami nakaupo at hinihintay ang pagdating ni Jeremy. Naisip ko kasi since malaki ang katawan ni Jeremy at isa din naman siyang security detail, ay pagpapanggapin namin siya na isang private investigator at need makakuha ng access sa video footage ng CCTV camera ng store sa date kung saan nakalagay sa bill. Palalabasin na lang may iimbestigahang tao at dito huling nakita ng araw na yon. Humanda talaga sa akin ang lalaking yon. Late na siya ng 15 minutes. Di naman nalilate yun kapag nagde-date kami. Ang ines naman nasabi ni Molly. Maya-maya pa'y nagring na ang cellphone ni Molly. Si Jeremy. Pinakita pa niya sa akin ang screen ng cellphone niya. Bakas na bakas sa mukha ni Molly ang pagkayamot at sinagot niya ang tawag at nalagay niya ito sa loudspeaker para madinig ko rin ang sasabihin nito. Hello, nasan ka na? Agad na sabi niya. Babe? Ang dinig naming sabi ni Jeremy sa kabilang linya. Don't you babe me, nasan ka na? Ang gigil na tanong ni Molly. Halatang halata ang pagkainis nito dahil ang diin ng pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Hindi ako makakaalis. Alam mo naman, oras ng work ko ngayon eh. Baka masasanti ako ng boss ko kung iwan ko ang trabaho para lang puntahan kayo. Aba, at bakit parang kasalanan pa namin? Tandaan mo ha, baka nakalimutan mo na agad, may kasalanan ka at isa pa, wala akong pakialam. Ikaw ang may atraso sa amin, kaya pumunta ka na ngayon din. O kung hindi, wag ka nang magpapakita pa sa akin. Naiintindihan mo? Ang sunod-sunod na sabi ni Molly at pagkatapos agad na inend ang call. Gago ka! Ang wika pa niya habang nakatingin sa kanyang cellphone. Paano na yan, Lauren? Sa tingin ko, hindi darating si Jeremy. Ang gago talaga. So anong gagawin natin? Ang tanong sa akin ni Molly. Kung di darating si Jeremy, mawawalan ng saysay ang pagpunta namin dito. Sa totoo, hindi ko alam kung anong gagawin pero tumayo ako at sinundan naman ako ni Molly. Naglakad ako. Pupuntahan ko ang lingerie shop na yon kahit wala pa akong plano. Nakasunod naman sa may likuran ko si Molly hanggang sa tumigil na ako sa paglalakad dahil nasa tapat na kami ng lingerie shop. Tumigil kami sa harapan nun. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng shop mula sa may labas. Sa window display makikita ang manikin na nakasuot ng red bra and underwear set. Ang isa naman nakasuot ng pink sexy satin sleepwear at ang isa na may black bodysuit na may garter strap. Napapailing na lamang ako. Di talaga ako makapaniwala na nagpunta dito si Isaac at ang isa pa, wala akong ganitong klaseng brand ng underwear or kahit anong meron na mabibili sa shop na to. Kaya bakit meron sa credit card bill niya? At nagkaroon siya ng transaction sa store na to hanggang sa binulungan na ako ni Molly. Anong plano mo? Di naman po pwedeng basta-basta tayo magdedemand na tingnan ang kuha ng CCTV at against yun sa data privacy. Ang paalala pa niya sa akin. Tama siya, panigurado. Hindi basta-basta papayag ang mga tao dito. Kung basta lang ako magre-request pero nandito na kami. Sayang naman kung di ko susubukan. Tumingin ako sa kanya. Huminga ako ng malalim at nagpa siya na akong pumasok sa loob ng lingerie shop. Napapailing naman na sumunod sa akin si Molly dahil nga wala na akong plano kung ano ang gagawin. Agad naman kaming sinalubong at binati na nag-iisang shop attendant ng store. Binati ko rin siya at sinabi ko na magtitingin-tingin na muna ako. Tumango siya at bumalik naman siya sa checkout counter. Nag-iisa lang siya dito pero may isang security sa labas. Mahal kasi ang mga item dito kaya siguro mas nag-invest sila sa security kaysa sa shop attendant. At isa pa, hindi naman ganon karami ang napasok dito sa loob. Kami nga lang dalawa ni Molly ang nandito ngayon sa loob or baka dahil maaga pa. Kabubukas lang din kasi ng mall. Ang palaisipan ngayon ay kung may papakaya siyang kasama sa loob. Pasimple ko lang inikot ang paningin ko sa kabuuan ng store at may nakita rin ako na CCTV camera. Sana lang talaga hindi sila agad nagbubura dahil ang alam ko matakot sa memory ang video files. Pero high-end store naman to. Baka nag-subscribe sila sa mga online backup devices like cloud. Kunwari, tumitingin-tingin ako at ganoon din naman ang ginagawa ni Molly.
hanggang sa makarinig ako ng ring ng cellphone. Cellphone ng shop attendant na nasa store. Pasimple lamang ako na lumapit ng konti para lang tingnan ang mga item na medyo malapit sa counter. Sinagot niya ang tawag sa kanya. Kahit mahinay ang pagsasalita niya, narinig ko pa rin. Nasa trabaho ako. Pasensya na po talaga, sa ngayon po wala talaga ako may babayad sa inyo. Hindi pa po oras ang sahod ko. Ang rinig kong sabi niya sa kausap niya. Base sa pagkakarinig ko, may problema ang shop attendant sa pera. Nang may maisip ako, kumuha ako ng isang set ng underwear at lumapit sa kanya. Kakatapos lang niyang ibaba ang tawag. Good morning ma'am, ready to check out the item na po ba? Ang magalang na tanong niya. Binuksan ko ang shoulder bag ko at kinuhang papel kung saan nakalagay ang date na dapat tingnan sa video footage ng CCTV. Napabuntong hininga pa ako pero kailangan kong gawin to. Binuksan ko sa loob ng bag ang cash envelope na binigay sa akin ni Ezekiel at kumuha ako ng 5,000 piso. Inipit ko yun sa loob ng papel, pati na rin ng maliit na flash drive na dala ko at pasimpleng iniabot sa babae. Huwag mo munang buksan, ang mahina kong sabi sa kanya. Bibilin ko ang item na to pero bukod doon, kailangan ko ng tulong mo. Mamaya mo na buksan kapag nakaalis na kami. Lumingon pa ako sa paligid. Sa labas naman nakatingin ang security sabay muling harap sa kanya. Si Molly naman lumapit na sa amin. Babae sa babae. May problema ako at alam kong problema ka din. Kaya huwag kang mag-alala, simpleng request ang kailangan ko. Tutulungan kita sa problema mo at sana'y tulungan mo rin ako. May kailangan lang akong video footage, nandyan sa papel ang detalye. Inabot ko sa kanya ang item na pinili ko para bilhin. Hindi niyo na po susukatin to, ma'am. Halos manginig ang boses niya sa pagsasalita. Please, wag kang matakot. Hindi kami masamang tao. Nagkataon lang pareho tayo may problema at bilang mga babae, kailangan natin magtulungan. Tumango siya at pilit nang umiti pero kita ko ang panginginig ng kamay niya. Halatang kinakabahan siya. Tumingin naman ako kay Molly at seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Para bang sinasabi ng mata niya na duda siya kung mapapasunod o mapapapayag ba namin ng babae sa request ko. Sinabi niya kung magkano ang presyo ng item. Nalula ako sa presyo. Almost 3,000 pesos para lang sa isang pares ng underwear, pero binayaran ko pa rin. At may kailangan ako sa kanya. Habang nilalagay niya sa magandang paper bag ang item, muli ako nagsalita. Aasahan kong tulong mo. Maghihintay kami sa food court. Huwag ka mag-alala, walang ibang makakaalam nito. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Halata sa mukha ang pagkarito or pagkatakot na pilit tinatabunan ng kanyang pangiti. Iniabot niya sa akin ang paper bag at nagpasalamat siya. Usual na mga sinasabi ng shop attendant after maabot ang biniling item sa mga customer at nag-thank you din ako sa kanya. Lumabas na kami ni Molly at nang medyo nakalayo na saka na siya umimik. My God, Lauren, ikaw ba yon? Shit! Kinakabahan ako na na-excite. Paano kung di siya pumayag or worst, isumbong tayo sa security? Hindi yan. Nararamdaman ko, tutulungan niya ako. Ang confident na sabi ko kay Molly pero ang totoo, grabe rin ang kabang nararamdaman ko ngayon. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa makarating kami sa may food court. So anong plano? Need natin ng backup. Tinandaan ko yung security. Kapag pumunta siya ditong kasama niya yon, malamang isusuplong na tayo. Dapat mag-isip tayo kung saan tayo tatakbo. Ang sabi pa niya. Relax, ang sagot ko dahil lalo kong kinakabahan sa mga sinasabi niya. Woman's instinct na lang pinanghahawakan ko. Alam kong mali na ginamit kong problema niya para tulungan niya ako pero sa isang banda, di ko naman gagamitin sa masamang impormasyon na kailangan ko. Hanggang sa isang oras nang lumipas, marami ng tao dito sa food court at tanghalian na. Nagugutom na ako, Lauren. Hindi na ata darating yun at ang isa pa, magkano inipit mong pera sa papel? Nakakahinayang ha, wala ka ng trabaho, binawasan mo pa yung pera mo. Ang nag-aaral lang sabi ni Molly. Di ko pa pala nasabi sa kanya yung about sa pera na ibinigay ni Ezekiel. Kakwento ko na sana nang bigla ko nakita ang shop attendant na papalapit sa amin. Tatayo pa sana ako pero pinigilan niya ako. Huwag ka nang tumayo, sandali lang to. Nagawa at nakopya ko ng kuha sa CCTV base doon sa date na nakalagay sa papel. Salamat sa tulong mo pero sana ito na ang huli at delikado tong ginawa ko. Importante sa akin ang trabaho ko. At inilapag sa table ang flash drive na agad ko namang kinuha. Makakaasa ka. Salamat. Tinanguan naman niya ako at mabilis na naglakad papalayo sa amin na parang walang nangyari.
Kahit ako hindi makapaniwala sa mga nangyayari. At ito nang hawak ko ng flash drive kung saan nakalagay ang video footage. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung ready ba akong tingnan at panoorin ang laman nito.